Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano nga ba ang sahod ng isang domestic helper dito sa Hong Kong 2023? So hindi pareho yung mga sahod ng domestic helper. Yung mga baguhan dito is nasa 4,800 plus na sila. Nakalimutan ko na, basta 4,800 na sila. Kami na nagpirma ng 2022 na kontrata is 4,730 kami, and matatapos namin yung 2 years tsaka pa kami magkaroon ng panibagong sahod. Ayan. So guys, hindi pare-pareho yung sahod dito. Merong malaki yung matatagal na yung nakilala ko siya sa school ng alaga ko, English. Yung sahod niya is 5,000 and 4 sila sa bahay nakatulong. So, medyo yayamanin yung amo nila. So, 5,000 sila every month, and then, maganda yung ano nila. Pero wala din silang pera, guys. Kahit sabihin mong, yun nga, hindi na nga siya lumalabas sa day off niya. Nasa kwarto lang siya, nakukulong, natutulog. Tapos, hindi rin sila ano sa pagkain. Siguro pag ako yun, malaki na naipon ko. Sa kanya, marami siyang binabayaran. And sa bahay talaga halos napunta. Ilang taon niyang sinimulan. Parang 3 years na siyang inaasikaso yung bahay niya. Pero konti na lang daw yung natira. Ano na lang. Kasi yung bahay niya is, pinaganda niya talaga. Alam mo yung bintana, naka-tinted na salamin. Ayan. So, yayamanin yung bahay niya. Kahit yung wiring niya lang sa loob ng bahay, 20,000 na yung nagawa niya. And umutang siya sa bangko. So hanggang ngayon binabayaran niya pa yon. And pagkatapos niya noon, mangutang siya uli para doon sa bahay. Kaya sabi nung nag-orient kami doon sa TESDA, sabi nga nung nag-training sa amin na wag daw mag-invest sa bahay kasi wala daw balik. So, pero kasi guys, ako kailangan ko talagang i-invest yung bahay kasi yung bahay namin sa probinsya, bahain. And kailangan ko talaga ng matibay na bahay kasi nga nililipad yung mga bubong namin doon. So, hindi pwedeng joke lang kasi sisimula na naman uli ako sa bagong, sisimula na naman uli ako. Kaya kailangan talaga, tibayin ko na talaga siya. Kasi nung nakaraan nga, 20 pa lang ako, pinapagawa ko na yung bahay, and magkano lang yung sahod ko sa Pinas. Dati, 250 lang sahod ko sa kantin. And sa isang araw, 250. Pero libre na yung pagkain doon. Yung binabayaran ko na lang yung bahay. Kasama ko kapatid ko, 4 kami. So, hati-hati kami doon sa bahay na 3,000. So, konti lang. And then, tubig. So, konti lang talaga. Kasi may mga pagkain din naman doon sa kantin libre. And then, yung mga sobra inuuwi namin yan. Kinakain namin sa bahay. Kaya wala masyadong problema. Pero, kasi 250 lang yung sahod ko. And, yung bahay, ginawa ko siyang yero yung bubong, hardiplex yung dingding, 3 kwarto sa taas, and then meron pang parang sala-sala sa taas. Malapad yung bahay namin, kaso nga hardiplex lahat, pero hindi biro din yung nagastos ko doon. Kaya nga naghiwalay kami ng boyfriend ko kasi nga napaasa ko siya, and ako din napagod. Kasi sabi ko sa kanya, tapusin ko lang tong bahay, pati siya tumulong na doon sa bahay para matapos. Yung hardiplex kasi mahal din kasi yon. So yung sahig namin, semento, tapos sa taas, plywood, lahat yung mga sahig, and then hardiplex yung dingding. And then, pero nung nagbagyo guys, wala na talaga. Linipad yung bubong namin, yung, visit na bagyo yun. Nainis ako doon. Nakalimutan ko na, Odette, yan, si Odette, 2022. Ayan, December yan nangyari. Nakatulala ako niyan sa tren, umiiyak. Hindi, nakikita ako ng mga tao na naglalakad ako, nakatulala talaga and umiiyak talaga. Kasi lahat ng pinaghirapan ko, yung mga appliances na binili ko, yung video okay, yung TV, yung washing, lahat, yung motor, yung tindahan ko doon, inano doon sa ilog yung tindahan ko. Hinila siya ng baha, pinunta siya sa ilog. Ayun, parang, magbabalik na naman ako sa zero. Parang, dahil doon, naisipan ko rin mag-apply kasi kahit anong pundar mo kung hindi talaga stable talaga. Kaya titibayin ko talaga yung bahay namin ngayon. Gagawin ko talaga siyang matibay na sabi ko nga sa mama ko na kahit bumagyo, nandyan lang tayo sa second floor ng bahay, makakakain tayo, hindi tayo iiyak na nasira yung bubong, babalik na naman ulit tayo sa panibago, hindi na ganun. Gusto ko matibay na yung bahay, kaya mag-invest talaga ako kasi talaga kailangan. Pero sabi ko, 1 taon na sahod ko yung gagastusin ko doon. And sa nagtanong nga, natapos ko lang bilhin yung kabilya ng bahay and plywood and mga
pako, tapos ko na din. And then, ano pa ba yung natapos ko? Tire wire, tapos ko na din. And sunod kong pag-iipunan is yung semento na, and then hollow blocks, and then parlins ba yan? And then yung bubong na pre-minted yung tawag doon. Yan na yung pag-iipunan ko, and mahaba-habang laban to. So, kanina pinadala ko sa mama ko is 34,000. Na-shock siya, halos buong sahod ko na yun, yung 34,000 na yun. Kasi sahod ko naman dito is 4,730. So, katumbas yun, 34,000 yung napadala ko kanina. So, na-shock siya. Sabi niya, may matitira pa daw ba ako? Sabi ko, meron pa naman. And, kaya pa naman. Ayan. So, magkano nga ba ang sahod dito? Yung mga luma, 5,000. Pero yung kasama ko mag-hike ngayon, 7 years na siya sa amo niya, pero yung sahod niya pareho lang sa akin, 4,730. Pero hindi siya stress yung ano, kasi guys, kahit maliit yung sahod, basta hindi ka stress, hindi ka binibigyan ng problema, hindi galit sa'yo araw-araw, kahit maliit lang yung sahod, kahit minimum lang, wag mo nang hangarin yung malaking sahod kung andun lahat ng responsibilidad sa'yo. Meron nga doon, 5,500 yung sahod niya, siya yung katabi ng bata matulog, gumigising siya alas 5 ng umaga para sa isa pang bata na lutuin, and natutulog siya alas 12 na ng gabi. Kaya nga reklamo siya ng reklamo, sabi ng ibang mga katulong sa kanya, the bigger the salary, the higher the salary, the bigger the responsibility, sabi nga nila. Kahit yung kaibigan ko ngayon for 730 lang, pero hindi sila stress. And yung isa kong kaibigan, 3 years na din siya, kasama ko sila nag-hike ngayon, 3 years na din siya, for 730, pare-pareho lang kami ng sahod, and hindi sila naghahangad ng malaking sahod, as long as kapag off nila guys, nakakaluto sila, nakakadiskarte sila ng luto, kaya meron kaming pagkain na binibitbit sa bundok. Kaya alam mo yung nag-hike kami, yung mga Chinese, nakikita nila, hanggang ngayon busog pa ako, gabi na, 'di ba? Busog pa ako, ang dami naming kinain. So yung mga Chinese nagtataka talaga, naglatag kami ng plastic, nilagay namin doon yung kanin sa bato, kumain kami ng parang boodle fight. Nagdala akong sardinas, 2 peraso, and then prutas, ako nakatoka sa orange, sa grapes. Yung isa nakatoka sa kanin and ampalaya na may itlog. And then yung isa naman nakatoka sa kanin uli. Kasi nga, construction worker ako kumain, alam na nila. Kaya madami talaga sila magdala ng kanin. Alam nilang, parang hindi ako nabubusog, ang dami ko kumain ng kanin. So, yung isa, nagdala din ng kanin, and then itlog na maalat na may kamatis, and then ako din pala may dala ng wine. Nabili ko yung wine na yun, 10 Hong Kong dollar lang, 69 siya, 69 Hong Kong dollar siya pag bibilhin, pero merong vlogger sa Facebook na nag-post na kailangan ng ganito, so kung sinong gusto, bibigyan niya ng QR, nang hingi ako sa kanya, so naka-discount ako ng 59 Hong Kong dollar, so 10 Hong Kong dollar ko lang nabili yung wine, ayan, and then, yung isa naman may dala ng chocolate, ng snack. Yung isa may dala ng cheese curd. So, marami kaming pagkain sa bundok. And, kasi kapag hindi ka stress, masaya. Ako guys, medyo stress nga kasi parang nagbabago yung amo ko. Pero, pagka ganun, dinidiskartihan ko, naging mabait uli ako. And then, alam mo yun, kailangan mo uling kuhanin yung loob para hindi uli maging salbahe. And, simula nung, siningil ko sila, maaga na sila nagpapasahod ngayon. So, dapat ngayong araw yung sahod ko. Sinahuran na ako kagabi, kaya nakapagpadala na ako agad kanina sa mama ko. Kaya nagtaka yung mama ko ang aga-aga ko nagpadala. Kasi sabi ko sa kanila, baka 9 pa ako makapagpadala. Kasi nga, yung sahod ko, sakto na day off ko. Pero nagulat ako yung amo kong binibigay na. Kailangan lang palang singilin. Ayaw na ata nilang kasi guys, napapansin ng amo ko sa akin, straightforward ako po kapag magsalita. Alam mo yung, kung ano yung naiisip ko, kung ano yung i-reach out ko or i-voice out ko talaga yan. Katulad nung nakaraan, nag-reason out ako. Kapag alam ko talaga na hindi ako sa reason niya, mayroong iba na pinapalagpas ko yung mga konting bagay na kahit hindi ko ginawa, hayaan ko na konti lang naman. Pero yung mga malalaki, napapansin ng amo ko na palaban talaga ako. Kaya naririnig niya ako minsan kasi yung kapatid ko, binibigyan ako ng stress, nasa Kuwait siya. Reklamo siya ng reklamo sa akin. Sabi ko sa kanya, nag-i-English ako dito kasi nga tinuturuan ko siya. Sabi ko sa kanya, tell your madam. Sabi ko sa kanya, tapos yung amo ko nasa labas na nitong pinto, nakaupo dyan sa sala. Sabi ko sa kanya, sa kapatid ko,
tell your madam, sabihin mo, madam, if you don't want me anymore, just give me a plane ticket and return me to the Philippines. Sabi ko gano'n, din yung amo ko nasa labas lang. Kaya alam ng amo ko na palaban ako, kaya siguro hindi rin niya pinupush masyado yung button ko. Ni minsan hindi niya pa ako nasigawan. Kapag nagagalit siya, tahimik lang siya, ayan, hindi lang siya mamamansin, or kaya maririnig ko may mga kalabog na dyan, pero hindi ako yung, hindi sa harap ko mismo siya magdabog, doon siya, yung anak niya, tsaka yung asawa niya, yun yung napagbubuntunan niya minsan, dinadabugan niya. Ayan, so ganun yung ugali niya. Pero at least naman kahit papano, naranasan ko nga yung yung parang mentally na mabe-breakdown ka na. Naranasan ko, pero hindi pwede. Laban uli, kasi yung bahay, kailangan natin ng bahay. Guys, yung dream ko kasi, matapos ko yung bahay, makabili ako ng iPhone 14 Pro Max, yung purple. Gusto ko yun, yung deep purple. Tsaka, makabili ako ng Mio na motor. Ano lang yun nasa 35,000 lang kapag sa Manila ka bibili second hand. And then yung kuya ko magaling dyan magkalikot kasi yung motor niya, kalikot niya yan parati. So, ipapa-enhance ko sa kanya yung motor, ipapaganda ko. And saka ko dadalhin sa probinsya kasi probinsya 150 yung brand new. Doon tayo sa second hand, at least brand new pa rin yun kasi yung kuya ko magaling dyan. Okay na yun. So, yun yung pangarap ko, and sana gusto ko kahit yung isang buwan na sahod ko, ihulog ko siya sa SSS kasi yung month ng nahulugan na ngayon sa SSS ko is nasa na siya 80 months. So, kulang na lang ng 40 months para at the age of 60 meron ka ng pension. So, yung mga OFW, kung gusto nyo na meron kayong sa huli hindi kayo kawawa, focus kayo sa SSS kasi at the age of 60, pwede ka nang magka-pension. And malaki yung makukuha mo kapag malaki yung contribution mo. And sa Pinas, yung hinuhulog ng amo ko ay ng company namin kasi ang kinakaltas nila every sahod 500. So 500, bali dalawang doble ata yung sa kanila dun kasi pag 500 kada sahod 1,000, pero hinuhulog nila is 2,500 sa SSS, kaya ang hulog ko ngayon is nasa 90,000 na sa pera. And hindi pa 90 pa yun, hindi pa kasama, so mga nasa 120 na yung 120,000 na yung SSS ko for 80 months kasi yung una kong employer, yung hinuhulog nila is lang, nasa 900, 700, maliit lang kasi sahod noong 2020 ata yun, 2020 13, 14, parang ganyan, maliit lang yung sahod, kaya maliit lang din yung hulog dati, and hindi masyadong siniseryoso. So yung company ko nga ngayon, marami siyang mga natapyas. Meron akong parang isang taon na tinrabaho na hindi nila hinulugan yung SSS ko, and nirereklamo yun ngayon, pero mahirap nang habulin kasi nag-resign na ako. Yung hinahabol ko na lang ngayon is yung 12 months na kailangan nilang ipuno doon noong 2022 na 2021 nung pagkatapos ng pandemic, parang hindi na nila masuportahan kasi humina na nga yung company namin. So yung company na hindi na nila kayang maghulog ng SSS namin. So nagbigay sila ng months na baka ngayong December nila mabawi pagka peak season kasi malaki yung benta, baka doon na nila ipuno na maanuhan na nila yung SSS. Pero nung nag-resign ako, sinabi nila huhulugan nila yung SSS ko. Ayan, so focus kayo sa SSS guys kasi hindi na kayo masyadong mag-focus sa pag-ibig, PhilHealth, wala yan. Makakakuha ka ng PhilHealth sa government, public, okay lang yan. SSS kayo mag-focus doon talaga yung and yung kuya ko nasa 100 ata or 110 na yung nahulugan niya. Kaya gusto kong saluin, gusto ko pabayaran sa kanya yan para at the age of 60 nga makakuha na siya ng pension. Kasi tumigil na siya ngayon sa pagtatrabaho, nasa probinsya siya. Ayan. So, yung sahod dito guys is iba-iba. Nakadepende sa amo. May ibang amo na kahit minimum yung sahod mo kasi magaling ka or nasisipagan sila sa'yo, dinadagdagan nila. May mga amo na hindi kuripot pero marami ang kuripot. Kaya hayaan nyo na, malaki na din naman yung sahod na 4,730 sa pera natin is 33,000. Guys, may idea na ako kung paano magpadala through Alipay. So,
tuturuan ko na kayo. Ayan, so merong nag-request sa akin about dyan and pwede ko lang ituro sa inyo. Ayan. So ayun lang guys, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.